Palakpakan natin si Lord. Lord, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating iglesia, sa kanyang pagpapalago, sa kanyang gawain. Ang paglago ay gawa ng Diyos at gawa ng bawat kapatiran. So lahat po tayo ginagamit ng Panginoon sa pagpapaunlad ng kanyang gawain. Kaya kamayan natin ang ating katabi. Salamat sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Kapag tayo lahat ay ginagamit ng Diyos. Kahit yung mga bata ay bahagi sa pagpapaunlad ng ating iglesia. Kaya purihin po Panginoon at muli happy anniversary po sa ating lahat. Praise the Lord. Ang ating pong pag-uusapan ngayon pong umaga ay ang pinaka-mission team natin. Mission team ng buong RCCCM ay Rooted and Grow in Christ for a Healthy, Holistic and Missional Church. Nag-ugat, lumalago kay Kristo para sa malusog at isang buo na mananampalataya at isang mananampalatayang naghahayag ng mabuting balita sa ibang tao. Ang topic po natin is specifically, the Lord has designed His church for holistic growth. Ang Panginoon ay dinisenyo niya ang kanyang iglesia para lumago sa maraming bagay. Mula po sa Acts 2:42-47. God's purpose for His church is holistic growth. Ang layunin ng Panginoon sa kanyang iglesia ay pag-unlad sa maraming aspeto ng buhay. Ang tanong, what are the components of a church devoted to holistic growth? Ano yung mga sangkap ng isang iglesia na deboto, masugid sa pag-unlad sa lahat ng bagay? So meron po tayong ilang P natin pag-usapan ngayon pong umaga. Hindi lamang 2 P, 3 P, 5 P. Mahaba-haba ng konti kasi anniversary po natin. Okay ba sa inyo yan? Kasi alam ko na may mga pagkain nandiyan sa likod na inyong inihanda. Kaya kahit na mahaba-haba yung mensahe natin hindi tayo magugutom. Amen? Amen. So, yung mga sangkap ng isang iglesyang deboto sa paglago sa maraming bagay. Components. Nasabi ko kanina po na ngayon na iba't iba yung ulam na dala po natin. At napunta ko ng kusina, inaamoy ko yung mga pagkain na dala-dala natin. Ang dala namin, isa dun sa dala namin ay laing. Ang masabi ko lang yung dala namin, hindi pa lang yung dala ninyo. Ang isa sa dala po namin ay laing. Ang sangkap components ng laing ay gabi, dahon, o yung mismong gabi, dahon ng gabi, kailangan ng gata. Kailangan ng ano pa? Sili. Hindi masarap yung gata na wala ng isang na walang sili. At saka ano pa? Baboy. At saka luya. At kailan medyo matuyo-tuyo ng konti para masarap na paris sa kanin. Diba? Amen? Parang ninugutom po yun. Pagkatapos ng kain, tapos yung umuusok na kape. Wow. O dili kaya malamig na nagyayelong Coke. Wow, sarap. So tingnan po natin ng ilang mga P, sangkap ng isang iglesyang lumalago sa maraming bagay. So letter P, ang ginamit kong mga points natin, mahirap gawin ang ganitong tawag namin sa Bible School alliteration. Simula ka ng P. O S, whatever, na simula ng word, ng letter. One ay, una po, primacy of the word. Primacy of the word. Tignan po natin yung binasa po natin kanina sa 42.
So then, okay, so 42, then they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Okay, dyan na muna tayo. Pwede ba Tagalog? Inilaan nila kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Salita ng Diyos. Primacy of the Word. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang pangunahin, pinakapundasyon ng buhay Kristiyano. Ang church ay nasimulan sa puso ng Diyos. Nagsimula ang iglesia ng Panginoon sa puso ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. So the Church of Christ is born through His Word. Sa magitan ng salita ng Diyos, ang iglesia, ang church ay nasilang sa nung paraan. Kapag ikay nangaral ng mabuting balita, tumanggap sila sa Panginoon at mabuo silang iglesia ng Panginoon. Walang may tatayo na iglesia na walang salita ng Diyos. Kailan dumaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang iglesia ng Panginoon sa ating binasa, ito yung early church. Unang iglesia ng Jerusalem Church. Nagsimula sa salita ng Diyos, nasilang sila, nagpatuloy, napalakas, nasigla, at patuloy na lumago ang iglesia dahil sa kanyang mga salita. Ngayon pong buwang ito, January, National Bible Month sa buong Pilipinas. Celebration ng National Bible Month. So sa mga iba't ibang munisipyo ay kanilang itinataas ang Biblia na siyang pundasyon ng isang maayos na bansa, matatag na bansa, at matatag na pamilya, at matatag na iglesia. Kaya mga kapatid, ang church ng Panginoon sa New Testament Church ay it is molded, shaped, and empowered by the Word. It is guided, it is molded, shaped, empowered by the Word. Inugis, pinasigla, pinatibay, pinalakas na magitan ng salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala tayo ng Word of God, ang salita ng Diyos ay sobrang makapangyarihan. Amen? Sapagkat ang Genesis nagsasabi, at sinabi ng Diyos magkaroon nga, at agad-agad nagkaroon nga. Nung sinabi ng Diyos, let there be light, lo and behold, there was light. Agad-agad na nagkaroon. Nung sinabi niya, nung lumabas sa kanyang bibig, let there be blah blah blah, agad-agad. Ganong katindi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya natili tayong nakatuntong sa kanyang mga salita sapagkat ito ang pundasyon ng ating buhay sa ating pananampalataya. Bakit sinabi turo ng mga apostol? Sapagkat yung turo nila hango sa turo ni Hesus Kristo. Yung tinuro ni Christ sa kanila, pinagyaman nila, hinawakan nila ng mabuti, iningatan nila ng mabuti, niyakap ng maigpit at ituro sa iba't ibang mga tao at iglesia ng Panginoon. Ganun ka pagpapahalaga po natin sa ating buhay. Kaya tayo, mga mananampalataya, ay napapalakas. Kumakain tayo ng 3 beses ang araw, physically. Di ba? May merienda. Pero paano tayo? Spiritually, malusog ba yung ating kaluluwa, spirito? Ilang beses tayo nagbabasa ng kanyang mga salita? Tuwing linggo lang kaya? Kayo nakakalam. Pero ang pinakapunta natin dito, ang church ng New Testament ay isang church na matatag, lumalago, umunlad, masipag, maapoy sa pananampalataya dahil unang-una sa salita ng Diyos. Kaya binanggit po ito sa 42, ang number one sequence, kung mga sabdan, yung unang-una sa lahat yung turo ng mga apostol. Yan ang very foundation ng buong iglesia ng Panginoon at ang kanyang mga bilang mga mananampalataya. Kung bibigyan po natin ng pagpapalagay yung kung babasahin po natin Psalm 119, pinapakita ng psalmist yung sumulat kung paano niya pinahalagaan, minahal, niyakap, tinuntungan
niyakap na mahigpit ang salita ng Diyos sapagkat yun ang tibay, yun ang pundasyon ng kanyang buhay at bilang mananampalataya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagyamanin natin ang salita ng Panginoon, bulay-bulay, pagbubulay-bulay, araw at gabi, sapagkat pag yan ang mangyari, hindi tayo maliligaw, sobrang lalakas tayo, titibay tayo, at sa atin ang tagumpay. Sabi ng Biblia, sabi ng awit, be strong in the Lord, magpakatatag ka sa Panginoon. At rejoice, and the victory is yours. Sabi ng awit, di ba? Magsaya ka sapagkat sa'yo na ang tagumpay. Saan tayo magpakatatag? Sa magitan lamang ng kanyang mga salita. Ang katatagan natin bilang mga Kristiyano ay sa magitan lamang ng Word, God's Word, ang Word na makapangyarihan sa lahat. Yan ang katatagan ng ating buhay at pananampalataya. Amen? Pangalawa, passionate koinonia. Another letter P, passionate koinonia. Ibig sabihin, marugdog, magiliw. Ano yung koinonia? It's a Greek word na ibig sabihin po ay samahan, fellowship. Basahin po natin ulit yung verse 42. Inilaan nila kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng apostol. Magsama-sama yung koinonia. Sama-sama. Fellowship. Ang ibig sabihin ng koinonia, fellowship. Magsama-sama bilang magkakapatid. So ang church ng Panginoon, hindi lamang vertical, hindi lamang word concentrated, centered, but it is also other-centered. Hindi lamang vertical, kundi horizontal dimension ng buhay. Yung horizontal relationship ang ibig sabihin ko. So, it's a shared faith and a shared relationship. Nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Praise the Lord sapagkat sa magitan ng kanyang word, naging mananampalataya tayo at tayo sa pangalan ni Jesucristo sapagkat iniligtas tayo, ngayon iisang pamilya tayo ng Panginoon. At nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Bagamat iba't-ibang blood type natin, but because of the blood of Christ, yung dugo ni Jesucristo na nagligtas at nagugas sa atin, now we belong to Christ, we belong to just one family and the family of God. So praise the Lord, di po ba? Na isang pamilya tayo ng Panginoon. Tanda natin, we love our family. Mahal na mahal natin ang ating pamilya dito sa lupa. At lahat ng bagay gawin po natin para sa ating pamilya. Tama. Dapat at tama yon. Pero tanda natin, yung pamilya natin dito sa lupa, magwawakas yan. Matatapos yan. Hanggang dito lang sa lupa yung pamilya natin dito. Pero yung family of God, it will continue doon sa kabilang buhay. Magpapatuloy yan. Wow! Pero niyo po yun. Galing tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang parte ng Pilipinas. Ako'y taga Cagayan, iba't ibang lugar. Pero bakit tayo nagkasama-sama dito sa isang lugar, sa isang pamilya? Ano nangyari? Dahil kay Jesucristo. Kung hindi kay Christ, palagi magkita-kita tayo. Walang paraan na magkita-kita tayo. Pero dahil kay Jesucristo, we belong to one family, family of God. Hallelujah. Amen? Kaya purihin ang Panginoon, masipag, marugdog, magilaw sila sa isa't isa. Yung relasyon nila, hindi lamang relasyon sa Panginoon, sa Word of God, kundi yung relasyon nila bilang magkakapatid. Bilang magkakapatid, nandun yung tulungan, nandun yung pagkalinga sa kanyang kapatid, nandun yung kung saan ay pwede ka umiyak sa kanyang balikat, pwede mong i-unload yung mga burdens mo sa kanila o sa kanila. Yun ang community of faith, yun ang koinonia. Sama-sama bilang magkakapatid na of course hindi perfecto, pero nandun yung unawaan, nandun yung tulungan,
nandun yung panalangin at place wherein we could grow in the faith in Christ. A place to grow, to unload our burdens, a shoulder to cry on and to lean on, a place to deepen our relationship, a community of faith, a family in Christ. Wow, napakagandang atmosphere for growth. Kapag ang church ay isang komunidad na mananampalataya na maunawin sa kanyang kapwa, isang lugar na kung saan tayo lalago, sisiglat, titibay, at patuloy na magtutulungan, magpapanalanginan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So, Passionate Koinonia provides an atmosphere of growth, maturity, and salvation for the lost. Kaya mga kapatid, pagyamanin natin ang ating samahan, ang ating kapatiran, pagkakapatiran, ating koinonia. Kaya lagi nating patandaan, kailangan tayo. Tuwing araw ng pagsama, kailangan ka. Hindi mo lang may kailangan ka, kailangan natin sumamba, kailangan natin sunod, right. Pero kailangan mong sumamba sapagkat may kailangan ka rin. Sapagkat yung buhay mo ay blessing sa kapwa mo. Amen. Tayong lahat ay pagpapala sa ating kapwa. Naalala ko si Nanay Mimay. Naalala niyo si Nanay Mimay? Joseph Sullivan. Si Nanay Mimay, lagi ko naalala. Ito yung lola na masipag, lagi niyang binubulong, Pastor, nabe-bless ako sa mga kabataan na yan, sabi niya. Nakaka-bless sila. Wow. Sinasabi ng Nanay Mimay. Ang hindi ko lang gusto kay Nanay Mimay, Nanay Mimay, pasensya na. Ang hindi ko lang gusto, baka na, may diabetic siya. Pastor, merong coke na nakatayo dyan. Pilihan naman na kay coke. Ilang araw din ko, wala ng power. Pag inom ko naman, walang power, wala yung parang bumubula-bula na walang Sabi ko naman si Nanay Mimay, pinamimilihan na po ng nilang araw na kalipas na. Wala namang power. Okay. So anyway, si Nanay Mimay masigla. At talagang sa gawain ni Koinonia. So, tayo mga mananampalataya ay patuloy na magpanalanginan, magtulungan, sapagkat kailangan tayong lahat, kailangan nating lahat ang isa't isa bilang magkakapatid. Amen? Ang church ay inilarawan na isang katawan, sabi ni Paul sa Corinthians. Nilarawan ng church ay parang isang katawan. Na yung katawan, hindi puros kamay. Right? Pag nakasalubong kayo ng isang naglalakad ng puros kamay, matatakot ba kayo? Kamay dito, kamay dyan, sa likod, taas, puro kamay. Nakakatakot yun. Pag nakakita kayo ng puros ilong sa buong katawan niya, nakakatakot yun. Kaya napakagaling ni Lord, very creative po siya, very creative. Bakit? Saan niya nilagay yung ilong? Dito. Hindi dito sa side. Pag nakakita ka kayo ng tao na ang ilong niya dito sa side, ay, ano yan? Ano nangyari doon? O dito, o dili kaya merong, ang kanyang mata nasa likod, dalawa sa likod, dalawa sa harap. Nakakatakot yun, di ba? Pero sangayon ako na merong dalawa sa likod, dalawa sa harap. Sangayon ako doon. Para meron kang CCTV sa likod. May hold up sa akin, kita po yan. Balak mo akong hold upin, kita kita. Pero point natin doon na ibig sabihin, ang katawan natin ay iba't ibang bagay sapagkat sa body of Christ, may kanya-kanyang tungkulin, may kanya-kanyang parte, may kanya-kanyang gift spiritually, may kanya-kanyang ginagampanan. So lahat tayo ay sobrang mahalaga at pagyamanin natin itong community natin sapagkat patuloy pang pagpapalay ng Diyos. Marami pang blessings na inilaan ng Diyos para sa ating iglesia. Amen ba? Amen. Amen. Pangatlo, dahil 5 ito. 3, participation in the sacrament. Participation in the sacrament. Ibig sabihin, nagsama-sama bilang magkapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay.
Yung pagkain ng tinapay, minsan ay ordinary na meron silang kainan. Pero pag yung term na minsan ginagamit, yung salo-salo ng tinapay, minsan ibig sabihin meron silang communion, meron silang sacrament, o communion, ordinance. Okay. So meron silang pakikilahok sa sacrament. Naalala niyo ba yung binanggit ko na nakakarang mga buwan last year? Yung first Sunday, hanggat may huwag kang absent. Pwede kang absent kahit paano dun sa mga susunod. Okay lang, kung hindi talaga kaya. Pero yung first Sunday, huwag kang absent. Nalala niyo ba yung sinabi ko? Bakit? Ito ay Communion Sunday. Yung Communion Sunday, isang sobrang malaga sapagkat sabi ni Christ, do this, gawin niyo to bilang pag-aalala sa akin. Gawin niyo to, hindi siya nakikiusap, nag-uutos siya, gawin niyo to. Yun ang kanyang utos sa church. Kaya ang church ay nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. Meron silang communion. Kaya mga kapatid, i-organize po natin yung mga schedule natin. First Sunday, Communion Sunday, dapat sama-sama tayo sa pagtanggap ng banal na hapunan. Sapagkat ito ay isang malaga na inaalala natin mahigit na 2,000 taon na nakaraan, si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Tapos binabaliwala mo yan. Tapos okay lang. Sobrang malaki yung kanyang ginawa. Okay ba sa'yo? Tayo kayo mamatay pa ako sa krus. Ano palagay nyo? Meron pamatay, di ba? Meron pamatay. Yung kanyang kamatay, mahirap na paraan. Mabuti pa na siyang bala, bang, tapos ka na. Tapos na. Pero yung ipapako ka sa krus, huhubaran ka, lalagyan ka ng tinik sa ulo, magtalas ka tinik sa ulo mo, lalabas ang dugo. Tutusukin yung gilid mo ng espada para lumabas yung dugo. Madali ba yun? Hindi madali. Pero ginawa niya para sa atin. So, ibig sabihin, pagpapahalaga sa nangyaring kaganapan mahigit 2,000 taon nakakaraan. Kaya tayo ay laging dapat kasama tayo lagi sa pagtanggap, pakikilahok sa sakramento ng communion. Sapagkat doon sa communion natin, pagtanggap natin ay minsan ay tawag ay Eucharist. Sa Church, Catholic Church, ang tawag nila ay Eucharist. Sa ating Lord's Supper, of communion, okay din. Gusto ko rin yung Eucharist. Alam niyo ibig sabihin ng Eucharist? At sabi ni Christ, at nung inawakan niya yung tinapay at itinaas at nagpasalamat. Yung ibig sabihin ng word na nagpasalamat, text ay Eucharist. Is a Greek word ng Eucharist, yung thanks, Eucharist. So it's a biblical word yung Eucharist. Mga kapatid, purihin ng Diyos sa pagtanggap natin ng communion, naroon yung presensya ng Panginoon sa mga elemento. Spiritual presence ni Christ sa mga elemento, not physical but spiritual presence ni Christ sa mga elemento. Kaya hanggat maaari, during first Sunday, markado yung calendar natin. This first Sunday is a communion Sunday. Naalala ko na si Jesus ay namatay para sa aking buhay. Ganong pagpapahalaga natin sa nangyari ng sa krus ng Kalbaryo. Pangapat, letter P, para prayer. Sabi po, magsama-sama bilang mga kapatid, magsalo-salo sa pagkain natin at manalangin. Itong bagong church nito, New Testament Church, ay babad sa panalangin. Kaya pala itong church ito ay sekreto nila, ay isa sa mga sekreto ng pagunlad sa maraming bagay sapagat marunong, magaling, masipag sila sa pananalangin. The Church of Christ in the New Testament does not only believe in prayer, they pray. Hindi lang sila naniniwala sa panalangin, nananalangin sila. Kung titignan po natin yung Acts chapter 1, Acts chapter 2 yung ating text, di ba? Yung chapter 1,
The church was praying. Gawa 1, ang church ay nananalangin. 120 believers nagpe-pray. Acts chapter 2, dumating yung banal espiritu. Dumapo sa mga mananampalataya. Why? The church was praying. Nananalangin ang church. Acts chapter 1, 120 believers, they were praying. Acts chapter 2, pag-shift ng 2, dumapo ang kapangyarihan ng banal espiritu at salita ng iba't ibang wika. At doon, muli nasilang ng isang iglesia ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming naligtas, 3,000 kataong naligtas na born again sa pangangaral ng mabuting balita ni Pedro. At pagkatapos, yan nga, sa Biblia, sa pananala, sa sama-sama, sa pagkain, sa communion, at pangapat, sa para prayer. Mga kapatid, a growing church is a praying church. Ang iglesyang lumalago, isang iglesyang nananalangin. The early church believed and practiced prayer. A praying church is a powerful church. Ang isang church na nanalangin ay makapangyarihan na iglesia ng Panginoon. Isang araw, si Charles Spurgeon, isang British pastor and theologian, maraming libo ang kanyang membro noong 1800. Sabi sa kanya, Pastor Spurgeon, what is the purpose, what is the secret of the church, the growth of a church? Anong sikreto ng paglago ng iglesia? Sabi ni Spurgeon, halika, ipapakita ko sa iyo. Wala sila, halika, ipapakita ko sa iyo. So, nagpunta sila sa isang room at bumaba sila. Sabi ni Pastor Spurgeon, yan ang sikreto ng iglesia, paglago ng church. Ano nakita niya? Nakita ng nagtatanong. Nakita niya ng mga mananampalataya ay nananalangin sa Panginoon. The church was praying. The church was praying. Kaya sabi ni Spurgeon, yan ang sikreto. Kaya mga kapatid, ang iglesia na pinagpapala, lumalago, tumitibay, lumalakas, at nagtatagumpay ang isang church na mahilig manalangin, patuloy na pananalangin, pray, pray, and pray, and pray. Amen? When we pray, we talk to God. When we read the Bible, God is talking to us. It's a two-way communication. Nagpe-pray tayo, nagsasalita tayo, kinakausap tayo si Lord. Nagbabasa tayo ng Biblia, kinakausap naman tayo ni Lord. It's a two-way communication. So it's a privilege to come to God to pray at sabihin natin kay Lord ang lahat ng bagay na gusto natin sabihin. But when we pray, we talk to God, and when we pray, God is glorified. Ang Diyos ay napapapurihan. And when we pray, we are transformed. Nababago tayo pag nagpe-pray tayo. Alam niyo bakit? Nababago yung isip at puso natin pag tayo nagpe-pray. Bakit? Ang prayer natin ay katulad ng prayer ni Christ. Sabi ni Christ sa Matthew 6, ganito kayo manalangin. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So kapag nag-pray ka tayo, ang hinahanap natin lagi, Lord, your will be done. Not my will, but your will. Yun ang point na nababago tayo, na itutuwid yung ating kaisipan, yung ating character, yung ating mga direksyon, sapagkat nais ni Lord na prayer natin, it is always in line, in concert, in sync with His will. Laging kalooban ng Diyos. Laging your way, not my way, not my way, but your way. Kaya minsan yung kanta natin, my way. Di ba? May way na kanta, di ba? And this is my way. And dahil sa my way na kanta, may nagpapatayan eh. Dahil sa sintonado na kanta ng my way, sa kanggulo. Pero sa point na kung sa church, ang church na ito, bagong church, hindi po 19 anniversary nila, isang taon lamang, wala pang taon, buwan lamang na church. Itong pinag-usapan natin, buwan lamang. Pero nakababad na sila, babad sila
babad sila sa paglago, lumalago sapagkat panalangin, sama-sama sila, nag-aaral sila ng Biblia, ng salita ng Diyos, at patuloy na gumagalaw yung kamay ng Diyos sa Iglesia ng Panginoon. Mga kapatid, pagyamanin po natin ang ating prayer. Marami dapat yung mag-pray. Pray natin yung church, yung ating kapwa, yung ating bansa, yung gawain ng Diyos. Daming ipagpe-pray. Huwag lang yung panalangin na sobrang makasarili. Yung makasariling panalangin, Lord, bless my family. That's it. Amen. Makasariling panalangin yon. Dapat din talaga ipanalangin, dapat talaga ipanalangin, pero hindi yung sangkap, hindi lamang yun yung pagpe-pray natin. Maraming bagay na pagpe-pray natin, di ba ba? Lahat, pagpe-pray natin yung kapwa natin, yung kapatiran natin, yung mga iba't ibang mga challenges ng buhay, duwaraan. Marami, ang daming ipagpe-pray natin. Kaya manid, natutuwang ang kalaban ng kaway kapag hindi tayo marunong, hindi tayo nagpe-pray. Natutuwa siya. Alam niyo ba yun? Pag hindi tayo na po nagpe-pray, umahalakak siya. But when we pray, Satan begins to tremble. Nanginginig si Satan kapag we start to pray because we are now in the power of God, praying to this powerful God of the universe. So, kapatid, pagyamanin natin ang panalangin. Panglima at pangmali, bago tayo magutom. Bago tayo magutom. Panglima, actually ito, pito ito. Hindi ko na sinabi dalawa, pito ito eh. Pero lima na lang. Purposeful giving. Purposeful giving. Balikan natin yung dahil sa maraming himala at kababalagan, ginawa sa magitan ng mga apostol, Jerusalem nagari sa lahat ng takot. Tapos, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ariyan ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilan ay pinamagi sa bawat isa sa kanyang pangailangan. Araw-araw nagkakatipon sa templo, araw-araw nagkakatipon sa templo, nagpira-pira, inulit-ulit yung verse, inulit-ulit yung verse. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpira-pira sa dinapay, sa kanilang mga tan, masaya at may malinis na kalooban. Okay. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaradan sa kanilang ng Panginoon ang mga iniligtas. Balik tayo ng 43, 44 ba yan? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalatang kanilang mga ariya ay tinuring na para sa lahat. Pinagbili ang kanilang mga ariya at napagbilan at pinamagi sa ayon sa kanilang mga pangailangan. Ang point natin dito ay itong church na ito, walang command, walang utos ipagbili yung arere, walang ganun. Pero, bakit nangyari yan? Bakit ipinagbili nila samantalang wala namang utos? Diba? Kasi, itong church ito ay nilalambungan ng banal espiritu napagyayaman ng kanilang mga kaisipan ng salita ng Diyos. Kaya ang ilan sa kanila, ginawa nila ito samantalang hindi wala namang utos ang pastor na gawin yan. Wala. Nag-usa sila na gawin ito. What's the point? Ang church, kung ganon, ay bahagi ng kanyang holistic growth, paglago sa pananampalataya, pananalangin, fellowship, etc. Lumalago rin sila sa kanilang pag-ibigay. That's the point. Wala kong ipag-utos dito at wala kong sasabihin na ipagbili nyo ang bahay nyo, walang ganon. Walang ganon. Pero point natin dito, church sa Bagong Tipan ay very generous sa giving. Ang word na ginamit ko ay purposeful, intentional. Pag sinabing purposeful, intention, talagang hindi yung feeling ko, hindi, magbibigay ko yun. Feeling ko hindi ako, walang ganon.
Hindi lalagong church kapag feeling mo magbibigay ngayon, feeling mo bukas hindi. It doesn't the church. It's intentional, it's purposeful. Lord, sa buwang ito, o sa anumang buwan na pinagpapaalam ako, this is what I want to give to you. That's a purposeful, Hindi yung, ay, wala ko nung Sunday, wala rin, wala ko nung sambuan, wala. No. Si Mr. Gonzales, na taga Rancho, kilala ng marami sa atin. Pag yan ay napunta ng Amerika ng 2 buwan, sabi, Pastor, pagdating Pastor, itong tithes ko. Wala kami na 2 buwan, itong tithes ko. That's the point. It's a purposeful giving. It's a generous one sapagkat ang church ng Panginoon kailangan lumago. Ang nagpapalago ay mga membro. Alangan naman na tulungan tayo ng Iglesia ni Cristo para lumago tayo financially. Pagbayad tayo ng kuryente. No! Right? O dili ka, himala. Sige, punta ka sa Meralco. Kunin mo yung bill natin dito. Punta sa auto. Kuya kayo pumunta sa Meralco. Sabi nyo, may himala! Makita nyo nga sa Meralco yan. Talagang makapangyari ng pananampalatay ninyo kung may himala. Sabi na walang himala. Magbayad ka. Yan ang himala. That's the point. So, investment. We invest for God's kingdom, in the kingdom of God. Pag tayo nagbibigay, nag-invest tayo. And never can we outgive God. Hindi natin nalalagpasan ang pagbibigay ng Diyos. Laging nauna, laging mas masaganang bigay ng Diyos natin. Ang isang madamot na Kristiyano, isang madamot na membro, hindi siya lalago. Bakit? Lagi nakaganyan. Nasila na nakaganyan kamay niya, hanggang ganito pa rin yung kamay niya. Di ba yung bata pag nasila nakaganyan siya? Pero nakaganyan siya. Di ba? Pero itong church ito is a model. Modelong iglesia sapagkat they were givers. At sabi, we can never outgive God. Laging mas maraming blessings ni Lord sa atin. Hindi natin siya nalalagpasan kahit gusto mong, kahit gano'ng karami ibigay mo, hindi mo kayang lagpasan ang generosity ng Panginoon. Bakit? Isang modelo ni Lord. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Meron lang isang son, binigay niya. Para mamatay. Biro mo yan, na klase ng pagbibigay ng Diyos. Generous one. Kaya mga kapatid, i-purpose natin, it's intentional, it's a purposeful giving, it's determinado. Lord, habang binibless ako this month or the karambon or whatever, this is my tithe, this is my giving. Ganun ka-intention ang isang mananampalataya. Amen? At tanda natin, maraming biyaya ang Diyos na nakalaan sa atin. Amen? Maraming biyaya ang Panginoon sa atin. Kaya yung mga kapatid, sa kingdom ng Panginoon, lahat tayo ay mag-invest sa kingdom ng Panginoon. When we give, we acknowledge God's ownership of our lives and everything we have. Pag nagbigay tayo, kinikilala natin ang lahat ng pag-aari natin ay hindi atin, kay Lord yun. And giving expands His kingdom, and when we give, God is going to bless us. Pag tayo nagbigay, pinagpapala tayo. Hindi yung kung gusto ko lang, kung naisip ko lang, kung piling ko lang, parang ang tawag doon ay weather lang. Hindi. Nakaniwala sa weather lang. Hindi ko naniwala sa feeling lang. It's intentional, it's purposeful. Bilang pastor, tanongin yung treasurer, I want to be, an example to. Kaya ba nagsasalita ko ng ganito, tapos
wala naman akong ginagawa, no? I give my tithes. Nagsasalita ko, base ng aking ginagawa. Hindi ako nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta. Bilang sample, bilang example, bilang leader, I give. Nangaral ko, pero ginagawa ko rin. As the treasurer, gusto nyo. So, ibig sabihin, tayong lahat, sa pagpapalago ng gawain na pa kasama tayong lahat. Amen? Hindi ko sinasabi, pangutang sa Bombay, ano, hindi yun. Pag blines tayo ni Lord, doon lamang. Huwag kang mangungutang sa Bombay para ibigay sa church. No, huwag. Hindi yun. Pag pinagpapala ka ni Lord, bigay mo na rapat kay Lord. Alam mo sabi ni Pastor Ed Lapis, yung magamit mo yan, pag ikaw ay madamot, testamento yan, na ikaw maramot, yung magamit mo. Oh, para na ano ko doon ah. Tama. Yung may mga gamit ka, pero di ka nagbibigay yan ng mga testamento na madamot ka. Di ba yun? But anyway, point natin dito, ang Church ng New Testament ay matindi. Sapagat yung iba, hindi lahat ha, yung iba, nagbigay ng kaya, yung iba pinagbili. Nagulat ako, nakakagulat ka, nakakawa, ba't gano'n? Pero, they respond to the message. Kusa nila yon, pero pinagpala sila at pinagpapala sila ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, the New Testament Church, the New Testament Church provides an insight and inspiration on how the church today grow holistically. Ang binasa nating Iglesia ng Panginoon sa Jerusalem, nagbigay sa atin ng karunungan, kalaman, at inspirasyon. Paano tayo lumago sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating pagbimisyon, sa pagbibigay, sa panalangin, sa pagtulong sa kapwa. Ito ang modelo po nating church sa New Testament. God's Word is challenging us to respond positively in spite of the diverse challenges of life. Inaamon tayo ng Panginoon na tumugon positibo sa kabila ng marami ring mga hamon sa buhay. At panguli, the components of holistic growth are vital to the life of the church for strength, maturity, and productivity for the glory of God. Ang mga sangkap ng isang malagong Kristiyano ay mahalaga para sa buhay natin, buhay ng iglesia, para malakas, lumalago, at umuunlad, dumarami ang mga mananampalataya para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Lord, salamat muli sa amin pong sa inyo pong mapagpalang kamay sa patuloy na celebration ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan sa aming iglesia, sa iyong iglesia. Salamat sa inyo pong mga salita na patuloy naming gabay at inspirasyon para maging matibay, malago, maunlad sa iba't ibang parte ng buhay bilang mananampalataya. Purihin ka, masalamat po sa inyo pong pagpapala, paggabay sa pangalan ni Jesus. Ito kami dalangin. Amen. Amen.